Hoy Brad, kamusta? Welcome back for another Jajabel content. And for this video mga Brad, isi-share ko sa inyo yung isa sa pinakagusto kong helmet. At nandito na siya. Let's go! Okay mga Brad, pero bago ang lahat, masyado akong na-excite. Gusto ko nang buksan talaga. So sa mga hindi nakakilala ng Scorpion, ang Scorpion ay headquartered sa South Korea, pero meron din silang branch sa USA. So dyan nila chinecheck yung kanilang mga products, dyan nila nagkakaroon ng R&D, so dyan nagkakaroon ng mga evaluation. Pero eto, tignan nyo naman, box pa lang oh. Makikita natin yan dito sa gilid. Ayan, manufactured by Kido Sports. Ayan, Co. Limited. Ito yung sa South Korea mga Brad. And then, kung di ako nagkakamali mga Brad, meron silang manufacturing sa China and meron din sa Vietnam. So, isipin mo, dalawa yung manufacturing branch nila. Ibig sabihin, ganun kalaki yung demand for Scorpion, no? And additional information, itong Scorpion ay ginagamit na to sa MotoGP mga brother. Imagine mo yun, umabot na ng MotoGP. Diba? Tara, buksan na nga natin to. Okay, una sa lahat mga brother, tignan muna natin yung box. Napaka-premium box pa lang yan. Tsaka alam nyo mga brad, isa sa pinaka-nagustuhan ko sa Scorpion is yung logo. Hindi siya Superman, Scorpion yan. Okay, and doon sa actual helmet na makikita natin, and all helmets na Scorpion, mapapansin nyo doon sa isang helmet ko din na naunang Scorpion is hindi siya yung usual na tatak lang. No, it's a badge. So, kumbaga, premium yung datingan doon pa lang sa badge, di ba? So, yeah, Scorpion EXO and the beautiful box. Buksan na natin yan. Let's go. Yung, may warning. Warning, huwag kang bumili ng isa lang. Dapat bumili ka tatlo. Boom. Dapat daw tatlong bili mong helmet. Award-winning premium motorcycle helmet. Wow, sana all, di ba? World class. At ang bubungad sa atin, unang-una, of course, ang helmet bag na may nakalagay na Scorpion. Ayan, baliktad lang Tapos, meron tayong makita dito, syempre. Manual. Ayan. Wala naman nagbabasa. Pangalawa, meron siyang extra visor at meron na ding lalagyan. Ayos to Premium, no? Okay, so ibaba muna natin tong box para makita natin ang magandang helmet. Sa mga kabrad natin dyan na nakafollow sa ating Facebook page, malamang nakita nyo na, Ayan, una nating makikita mga brad itong Scorpion helmet bag na napakaganda ng quality, makapal. Makapal siya. So, if gusto mong dalhin yung helmet bag mo, very presentable naman siya. Maganda siyang tingnan. Even yung yung extra visor na bag, ganda. Diba? So, if gusto mo ng day ride or night ride na sabay, may option ka, meron ka ng bag. So, hindi ka na mahirapan, diba? Okay, and ito na siya. Labas na natin tong napakagandang helmet na to. Ano nga ba tong helmet na to? Itong helmet na to ay, there you go. Ayaw pa magpalabas Yun, mga brad. Tignan mo naman. Napakaganda. Mga brad, ito ang Scorpion EXO R1 Evo 2 Air Onyx. Forged carbon, brad. Carbon lodi. Napakaganda, pambira. Tingnan mo naman. Diba? Grabe yung quality niya, Tsaka hindi lang siya basta carbon. May shape siya sa taas. Ayan, tingnan nyo. Tingnan mo naman. Hindi lang siya basta bilog. Napakaangas. Ayan nakikita nyo ba yan? Tingnan mo yung logo. Hindi lang yan basta yung nakaprint or nakapintura, Badge yan, brother. Diyan pa lang, finish na. Masyado ako na-excite mga brother. Napakaganda nitong helmet na to, Grabe, napaka-premium. Tsaka tignan mo to.
Pang racing talaga. Oh. Oh. Napakaganda oh. Grabe mga brad. Wala akong masabi sa design niya. Ang ganda tsaka yung shape. Hindi lang siya basta helmet na bilog lang ganyan or oval lang. Pero yung shape niya grabe. Dinesignan talaga. Pinag-isipan. Hanggang dito sa likod oh. EXO R1 nakalagay. Yun oh. Ganda. Pati yung buckle. Tignan mo naman. Scorpion all over. Diba? Hindi ka na malilito. Pag nalimutan mo yung helmet mo, ayan, makikita mo bawat side may Scorpion. Tsaka double D-ring siya mga brad. Which is better, no? Mas maganda to. Ang gaan niya. Ang sabi dito, it's a 14 grams plus 15 grams. Ano kaya ibig sabihin nun? 14 grams plus 15. Pero tingnan mo naman. Napakaangas. Ooh. Malilimutan mo pa ba kung ano helmet mo? Diba? Angas, brad. Parang gusto ko na tuloy mag-ride. Pero mga brad, kapag pupunta kayo sa Scorpion store, no, ang nakalagay talaga by default is yung clear lens. Kanina kasi doon sa Moto Market, ano, shoutouts nga pala kay Moto Market tsaka kay EXO, Scorpion EXO Philippines, no? Shoutout sa inyo for bringing this beautiful helmet. So ito mga brad, by stock ito talaga siya. Lagay natin. Ayan, so by default, mga brad, ito yung makikita nyo sa shop, di ba? So alisin natin to. Well, maganda rin naman na may clear para pag may kayo sa night ride kagaya ko, no, meron din kayong option. Kasi muna natin to. Chinin! Chinin! Parang bata lang eh, no, na nagkaroon ng bagong laruan. So, ayan ang itsura niya mga brad kapag clear tint. Okay din naman. Maganda rin naman siya. Pero syempre, mas maganda yung itim, di ba? Medyo nahirapan lang ako alisin yung ano niya. Yung visor niya. Parang yung click niya parang masisira eh. Pero all goods naman. Ibalik naman natin na hindi nabasag. So balik natin yung itim. Oh, 'di ba? Mas maganda yung itim, 'di ba? Saka tingin ko hindi naman siya masyadong madilim kasi makikita niyo pag nasisinagan siya ng araw. Ayun oh. Ayun oh. Yun. So makikita mo pa rin siya. Hindi kagaya nung Scorpion ko na pang araw-araw, no. Talagang black kung black. Ito kunin ko. Ito yung aking unang Scorpion, no? EXO Air Vintage, no? Tagal na to. And ayan, tignan nyo. Compare natin yung lenses nilang dalawa. Ayan, mas dark to. Ewan ko kung nakikita sa camera, pero ito mas dark to kasi hindi mo na makita yung Scorpion na ito, yung ano bang tawag dito? Para sa ilong. Ayan. So, hindi mo na siya makita. Pero ito, nakikita mo pa siya. Yung Scorpion na nakalagay. Ito, nakikita pa siya from the outside. Ito, hindi na siya nakikita from the outside. So, ito, ay, syempre, gagamitin pa rin natin to. Tsaka, tignan nyo yung badge nyo. O, diba? Yan na yung pinaka-logo niya, mga brad. So, very, very premium ang Scorpion. Hindi siya basta-basta. From the box, mga brad, meron na siyang kasamang Pinlock 120 XLT, no? So, alam naman na natin kung para saan to, anti-fog, no? So, syempre, kakabit na natin to. Free to, kasama. Kasama na to sa binayaran mo. Sabi niya dito, made for Scorpion EXO 1400 Carbon, EXO R1 Carbon, Max Vision Visors. Shout out! So, ito mga brad, itong Onyx na black, wala na siyang ibang design. So, kumbaga, kung bibili ka ng Air Onyx 2, ito lang yung option na meron. Di kagaya ng mga ibang helmets na may glossy, merong matte, no? Ito lang talaga siya. Which is, para sa akin, okay naman kasi very unique, no? Very unique siya. At makikilala mo kaagad siya na Scorpion, ano? Very aerodynamic siya. Ang racing talaga, oh. Ganda. Sana nabibigyan ng hustisya ng camera, no? Kung gano'n siya kaganda. Grabe. Napakaganda. So, alisin na natin to. Yun! Ganda talaga, brad. Napakaganda talaga, sa totoo lang. Gusto ko na mag-ride ngayon. Ayoko nang tapusin tong video. Isa sa pinagmamalaki ng helmet na ito, mga brad, ay yung air pump system. Ayan. Nakikita nyo dyan sa loob. Ayan, oh. May air pump yan. So, kung gusto mo na sobrang fit yung helmet sa'yo or yung feeling mo na hindi talaga siya maaalis, pwede yan. Ipapump mo lang yan. Yan, pump mo lang na ganyan. Tapos, pag i-release mo na, merong button dito.
Yan, nakikita niyo yan. I-press mo lang yan. Yun, narinig niyo yun? Parang sumingaw, 'di ba? So, pag sinuot mo siya, medyo hindi ka comfortable kahit na tama yung size na napili mo, no? Tapos nasa racetrack ka, ito yung benefits ng air pump. Talagang fit na fit yung helmet sa'yo. Hindi siya nagiging sagabal or hindi siya nagiging abala kasi parang gumaganon sa ulo mo. Hindi. So, meron siyang features niyan. Actually, mga brad, pati yung Exo Air Vintage ko, meron din siya nun. Meron din siyang features nun. So, talagang ito na yung trademark ng Scorpion. Kaya itong helmet na to mga brad ay ginagamit na sa MotoGP, WSBK, or sa mga world class na mga GP na yan. Ginagamit na to mga brad dahil sa technology and sa features niya. Okay. Isa pang napansin ko mga brad, yung vents niya ay ilan lang. Ito, tsaka ito. Tapos dito sa likod. Hindi kagaya ng mga ibang helmet na maraming vents. Meron pa dito, meron pa dyan. So tingin ko mga brad, hindi siya ganun kalamig gaya ng ibang helmets. Alright. So mga brad, itong size ng helmet na kinuha ko is large at nakalagay dyan is 60 centimeters nasa loob. And production date is May 19, 2025. Very, very important yung mga brad. Pag bibili kayo ng helmet, mapa-brand new o second hand, check nyo lagi yung production date. Kasi ang helmet natin ay nag-i-expire. Yes, mga brad, totoo yan. Nag-i-expire ang mga helmet natin. So, itong helmet na to ay made in Vietnam. Hindi siya sa China. So, sa Vietnam siya galing. Tignan mo naman tong locking system niya. Tapos, pag bubuksan mo, pindutin mo to. Tsaka yung visor niya, very very sturdy yung bawat click. So, hindi siya yung basta-basta bumababa. No. Ganda. Tignan mo naman. Ang ganda talaga, brad. Napakaganda. Isa to sa helmet na talaga namang matagal ko nang sinasana all, mga brad. Pero ngayon, no more sana all. Sana ikaw din, tiwala lang, di ba? Sipag at tiyaga, di ba? Ayan, sa mga gusto pa ng detalye about sa Scorpion helmet na ito mga brad, pinag-research ko na kayo. So, ang shell and build quality nito mga brad ay Ultra TCT or ang ibig sabihin nun, Thermodynamical Composite Technology. Meaning, combination siya ng fiberglass, aramid, at organic fibers. So, sobrang lightweight, pero super strong in case of impact. So, ayos, di ba? Magaan na, matibay pa, di ba? Alright, dito naman sa visor, meron siyang Elliptech 2 visor mechanism. So, smooth, mabilis palitan ang visor. Tapos, kasama din dyan yung pin-lock na 120 max vision. So, anti-fog na siya at hindi ka na magmo-moist kahit umuulan or malamig, di ba? Lalo na dito sa atin, may tag-ulan. Minsan, malamig din, lalo pag nasa expressway, di ba? May mga times na nagbibiyahe ako ng gabi tapos nanginginig ako sa sobrang lamig. Totoo yan, mga brad. Sa mga bandang T-Plex, ganyan, SC-Tex, kung saan marami pang puno at marami pang halaman. So, minsan, nagmo-moist yung helmet. Alright, ventilation naman tayo mga brad. So, unang-una, itong napakalaking chin vent na to. Ayan, nakikita nyo. Ganda, And pangalawa, meron tayo dito sa top vent. Ayan. And pangatlo, rear vent. So, tatlo lang yung ventilation niya. So, expect na natin na hindi siya ganun kapresko sa ulo, Pero hindi naman to big deal, lalo na pag running ka naman na, So, hindi na yan big deal. And lalong-lalo na, ito namang helmet na to ay made for track. Pero can be used daily din naman. Safety certification, mga brad, yan ba ang sinasabi mo? Yan ba ang tinatanong mo? Ito, meron siyang multiple standards. Kasama na dyan ang ECE 22.06, which is yung newest standard ng Europe. So, kaya siya approved sa World SBK tsaka sa MotoGP because pasadong-pasado siya. So, safe ka dito sa helmet na to, mga brad. Unang suot sa helmet na to, actually, finit ko na siya kanina, pero fit lang. Hindi ko siya masyado na-feel. Kaya ngayon, susuotin na natin siya. Tignan natin yung feels niya sa loob. Alright, size large na helmet. Wow. Well, dahil bago pa siya, hindi ko pa masabi, pero snug fit siya. Sa HJC, mga brad, ang size ko ay medium. Pero dito sa Scorpion, ang size ko ay large, And saktong-sakto siya. Super comfortable naman yung interior. Tsaka yung pads niya is washable din, And malambot.
lambot. Meron ditong emergency release yung pads niya para for emergency situations. Kailangan mong tanggalin yung helmet mo, pwede mong tanggalin yung cheek pads agad tapos maalis na agad yung helmet. So, cool naman siya. Double D-ring. So, ganyan ang itsura natin mga brad. Wow! Hindi ganun kadilim yung vision. Yan ang sinasabi ko eh. Ang ganda! Oh! So, pwede mo siyang gamitin sa gabi. Oh, kukunti lang, hindi mo makita na naka-smoke visor kayo. Maliwanag pa rin siya. Diba? So, ganyan ang itsura natin mga brother. Nakasuot. Angas, diba? Naka-naked bike tayo. Si Koy gamit natin. Bagay na bagay to. Brum, 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 brum. Ang bihira. Ganito na ata ako matutulog Napansin ko mga brad, yung interior niya, yung pads. Yan. Alam mo yung parang dry fit na feeling. Parang ganun siya. Hindi siya yung kagaya ng mga cotton or ano ba yung tamang term dun. So para sa akin, goods to kasi yung mga ganitong texture, hindi siya yung basta-basta kinakapitan ng pawis. Parang malaki yung shell niya, pero tignan natin yung HJC na helmet. Ayan mga brad. So ito yung nakikita nyong helmet sa mga vlogs ko. Ayan yung aking HJC na Arfa 70. Goods din naman tong helmet na to, wala akong masabi. Maganda siya, actually. And hindi ko siya ibebenta or alam mo yun, 4 keeps pa rin tong helmet na to. Kasi maganda at unique. Hindi siya yung nakikita mo lang dyan kung saan-saan. So, yung shell niya, kung i-compare natin, base sa nakikita ko, ay mas malaki ang shell ng Scorpion. Kesa sa, siguro dahil medium to, hindi ko sure, kasi large to eh. Pero, yung fitting niya sa loob, siguro dahil bago pa, mas fit to. Pero, looking at it, mas malaki ng konti si Scorpion. Siguro dahil large nga. Diba? Gaya nasabi ko kanina. Pero both helmets have different characters naman. Ito pang touring. And ito naman ay pang racing. Pero ngayon ko lang napansin, tatlo lang din pala yung events nito. Isa dito, sa chin. Isa dito, sa top. Tsaka isa sa, dito sa rear din meron. So, ang ating first impression sa helmet na ito mga brad, if gusto mo ng helmet na low-key lang, low-key premium, tsaka low-key yung design na hindi siya masyadong sumisigaw, ganun, is perfecto para sa'yo. Kasi makikita mo lang yung design niya kapag nasinagan siya ng liwanag or nasinagan ng araw. Hindi ko alam ano itsura nito pag nasinagan ng araw kasi hindi pa natin nagamit. Pero gagamitin natin to kapag nakalabas na si Koy from full PMS, Excited din ako. And syempre, very, very satisfied ako. Pero bago natin tapusin tong ating first impression helmet review sa Scorpion EXO R1 Air Onyx Evo 2, gusto ko nga palang pasalamatan si Chin Mount by Hank. So maraming salamat Sir Hank for sending me this chin mount. Vlog ready na tayo mga brother. Syempre hindi tayo papayag na walang mount. So ito ay kinontak ko si Sir Hank. Sabi ko baka meron ka na dyan for Evo R1 na helmet. So meron naman daw siya. Ayan. At syempre kakabit na natin to. And meron siyang curing period na 24 hours. So stay still muna natin yung ating helmets. So kung nagustuhan mo tong helmet review natin na to mga brad, alam mo na yan. Like, share, subscribe. So meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Facebook, and meron din tayo sa TikTok brother. So abangan nyo mga brad yung ating ride gamit ang ating Scorpion Air Onyx. And syempre kakabit na natin to para yung curing period niya ay umaandar na. So maraming salamat brad if umabot ka sa point na to ng video. Maraming salamat sa iyo sa suporta mo. And abangan mo brad yung ride natin gamit natin ang helmet na to soon. So alam nyo na yan. Lagi ko sinasabi sa inyo at sa mga bago pa na nandito sa channel na to, lagi kong sasabihin sa inyo to mga brad. Kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!